North. Oo nga, ito Boracay of the North. White sand siya. Sir, Kaya siya tinawag na Blue Lagoon kasi kung makikita mo naman talaga, ayan, it's blue. blue ang lagoon. Pero cove kasi to, cove kaya hindi masyadong maalon. Sa ibang destination kasi ng mga shoreline ng Ilocos, malalakas yung alon talaga. Dun sa may bandang windmill sa Banggi yun, makikita nyo ang lalakas ng alon. Hi guys, good morning. So, after a long travel, ang mga almost what hours? 12 hours. Grabe. Nandito na kami sa Pagudpod and nandito kami sa Blue Lagoon to swim but di kami makapag-swim. Wala kaming dalang swimsuit. Pang swim? A few moments later. Hi guys! So, nasa na tayo girls? We're here at Patapat, Bayada. So, sabi nila, this is one of the iconic bridge in the Philippines. So, ayan. Ayusin yung mukha niyo. Babe, parang ano niya lang. Hi guys, we're here at Banggi Windmills. So, as you can see, yung ibang windmills ay hindi nag-circulate kasi ibig sabihin yan ay hindi pa daw sila fully charged. So, kaya yung ibang windmills ay nag-circulate dahil ibig sabihin Charged na sila? Yes. Ay, balik. Oh, yan na to! So, ayan, nandito na kami sa Cape Bohordor, kung saan matatagpuan ang one of the most haunted destination here in Ilocos. So guys, sinabihan kami na wag daw maingay dito kasi baka sumama sa amin yung mga Entity kasi dito. Kaya huwag daw kaming maingay, baka ma-istorbo sila. So quiet lang kami guys. See you later. Bye! Hello! Day 2! So, dito pala kami nagstay sa Fort Elocanja. And this is owned by former President Marcos and Senior. And then, story behind this is pinagawa daw to para sa wedding ng kanyang bunsong anak na si Irene. So, sinasabi na yung wedding na yon ay the wedding of the century. Pak. Yan. Kaya ang ganda. Ganda dito guys. So, yung mga cabinet members niya, dito niya pinupulong. Halika kayo, dali, pasukin natin. Doon tayo makita sa meeting room ng ating mga apolakay. Baitang pa lang, ino-oro plata mata na yan. Ibig sabihin, pinupungso yan ng Marcos family. Ito yung yung Atlantis of the North. Hindi nila alam kung paingay. Di ba sabi sa bus,
paano nag-start. Pero isa daw to dati isang lugar na nasumpa dahil sabi ng ng mga kwento-kwento, madadamot daw yung mga nakatira. So yung mga isda daw dyan, halos parang may mukha. And then, hindi nila makita ang pinakailalim niyan. However, ang mga tawag dito, may mga records na para siyang may mga structure talaga na dati siyang syudad. Yan, yung Paway Lake. Okay, ayan. So, akit na tayo. Ito yung tinatawag na na pinusoy na hagdan. Sige, itry nyo muna yung oro plata mata kayo. Tingnan niyo yung dulo. Oro, lata, mata, oro, mata. O, diba? So, last step ay oro or gold. Gold. Alam ko dito yung pinaka nga, master's bedroom. Nino, sir. The president, tignan nyo, ang lawak, diba? At, tignan niyo yung yung toilet. Oh. Yes. Diba? Sinauna pa lang meron ng bathtub. Oh. Hi guys! Guess what? Kung nasan kami? Nandito kami sa Paway Church. Ayan, Ayan, nakikita no? niyo yan, ang ganda. Since ano pa to, no? Spanish colonial era. Sobrang amazed lang kasi, di ba, nakatayo pa rin siya. Kahit na ang daming calamities na naganap dito sa Philippines. And I think wala atang bakal or na material na ginamit sa pag-construct ng church na yan. So, galing. Ayan guys, iikutin natin yung vegan or yung Calle Crisologo with the ride of Calesa. Yan, with this makakatulong tayo here sa locals. Yan na. Famous Calle Crisologo guys. Ayan, si Ivana naghatid sa amin dito. Picture muna kami with Ivana.